Lord. Amen. Amen. God is good. All the time. Opo, sige po, tumayo tayong lahat. Manalangin po tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Handa na po pa kayong awitan natin si Lord? Opo, si Lord po ay karapat-dapat awitan dahil siya po ay buhay magpakailanman. Amen. Jesus is alive forevermore. Let's pray. Pati yung mga nanonood po, manalangin po tayo. Yes, Lord, we thank you for this wonderful, wonderful day. Salamat, Panginoon, na we can celebrate resurrection. Salamat, Panginoon, kung tutuusin, dapat na araw-araw namin ipagdiwang na kayo ay nabuhay na magmuli. At ang ibig sabihin nito, kami man ay may bagong pag-asa. Araw-araw na kami, Panginoon, ay inyong sasamahan, iingatan, tutulungan, maghihimalaan. Kaya nga, Lord, tulungan mo kami, Lord, na ikaw ay aming maluwalhati, maparangalan sa aming pagpupuri at pagsamba, at higit sa lahat sa aming mga buhay na inihahandog namin sa iyo. Ikaw ang unang naghandog ng buhay mo para sa amin. Kaya nga nais namin ihandog sa iyo ang aming buhay, ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba. Kami po ito sa sanctuary at maging lahat ng nanonood po, Lord. Maging ang mga makakapagod pa na ibang oras, ibang araw. Kay buti-buti mo, yes, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakat ni Mama ng Panginoon. Sabay-sabay natin alalahanin na ang Diyos, si Jesus, ay buhay noon ay nag-God. Amen? Mga church, sabay-sabay. Hallelujah! Jesus is alive. Yes, Lord. What? Hallelujah. Jesus is alive. Let us know His victory, and that day was been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. The first and last they see. The curse of sin is broken, and we have a perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. He's alive. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. Let us go His victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. And He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God, praise the Lord, is alive. Is alive. Is the Alpha. Is the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. Salamat sa Lord, and Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is from the rising of the sun. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and from north to the south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord.
in the sanctuary, praising in the mighty heavens, praising. That's right. Oh, praising. Praising in His awesome power, praising Him and holy name, praising. The whole world praising. From the rising of the sun, from the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, somebody say that. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the beautiful one. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul, my beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul, my peace and mind, come on, church. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul, my soul must sing. My soul must sing. Yes, Lord. My soul must sing. My soul must sing. Beautiful one, my soul must sing. My soul must sing. Beautiful one, beautiful one, beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul, my peace and my glory. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul. Let everything that has breath, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord forever. Let everything in my soul. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive, and death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus is, oh my church, He's alive, He's alive, He's the Alpha and Omega, the first and last is He. The first of sin is broken, and we are perfectly worthy. Yes, Lord. The Lamb of God has risen. He's alive. He's the Alpha and Omega. He's the Alpha and Omega. Yes, Lord. The first of sin is broken.
spoken and we have perfectly working. The Lamb of God has risen. It's alive. It's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. You are alive. Hallelujah. Jesus is alive. You are alive. You remember every word. Hallelujah. I will find you, Lord. Wala yun. Ngayon, ang kailan one. Jesus is Lord. Jesus is alive. Hallelujah. You are alive. Wala kang ibang higit pa sa pag-ibig na ibinigay sa amin. Wala nang ibang higit pa sa kadakilaan na ipinakita sa amin. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, piniling ibigay ang buhay para kami maligtas. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, piniling mahirapan para tayo ay maligtas. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, dahil pinagaling ulit kami. For the 39 stripes na inyong nilasak na nagkaroon ka, lahat yun ay naging instrumento para kami gumaling. Kaya, Panginoon, narito kami lahat. Patuloy na lumalapit sa inyo. Mamansin. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I'm I know you love me. Yes, Lord. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. Come on, church. Worship the Lord. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. And you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? Patuloy mong alalahanin ang pag-ibig ng Diyos. Patuloy mong isuko ang buhay sa Kanya. Hallelujah. Come on, church. Let's sing. Oh Lord, you search me once again. Hallelujah. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, and I know you love the Holy Presence.
for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory is the highest place. What can separate from the cross? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than the story of you. You have overcome the grave. The glory is the highest place. Tinapos ng Diyos, you Lord the Lamb. You Lord the Lamb. When you say that it is the Lord, you Lord of praise, you make a way. Say that it is because you were crucified, Jesus. You were crucified. Laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall, you thought of me. Ikaw ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat. Pero sa pinili mo, hangin, Panginoon, salamat po, mga church. Above all powers, above all peace, above all nature, and all created things, above all wisdom, and all the ways of man. You were here before we began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, the world has ever known. Above all wealth, treasures of the earth, there's no way to get. But Lord, you were crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Once again, let's sing above all powers, above all things. You are above everything, Lord. Above all powers. Crucified, Lord, for us. Crucified and laid behind the stone. You live to die, rejected and alone. Binigyan ng Diyos ang buhay niya para sa'yo. Yes, Lord. God of me. I believe, Lord, I want you to live. I believe, Lord, ang harapan mo, ang kapangyarihan ng Diyos. Yes, Lord. You are Lord. I believe you're my portion.
more than enough for me. Yes, Lord. It's a God. I believe your Bihito si Panginoon ng kapatid. Panghawa ng Diyos, Panginoon. Yes, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Yes, Lord. Jesus, I believe, and I believe you're my healer, and I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Oh, Jesus, Jesus, you're all right. At the cross, I know. At the cross, I bow my knee. Where your blood was shed for me, there's no greater love than oh, you have overcome the grave. Glory fills the highest place. Nothing can separate me. At the cross I bow my knee. Where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me? I believe I believe you're my healer. I believe you are all I need. Oh, yes, Jesus. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Yes, Lord. Jesus, minsan na. And I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, Jesus. Jesus, you're all I need. I believe you're my portion. I believe you are more than enough for me. Jesus, you're all I need. Yes, Lord. Jesus, you're all I need. Sabihin mo sa Panginoon yan. Oh, Jesus, Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Jesus,
are my provider. We believe our love and sorrow. You are the soup and loving me. You are more than enough. You are ikaw ay buhay, magpapailan pa man. Sinasamba ka, pinupuri, pinapakinapan. Walang mapagtay sa ikaw lang, ikaw ang kasagutan sa lahat ng katanungan. Ikaw ang may magagawa, lalo na sa mga kalagayan namin na kami, Panginoon, ay nahihirapan at napapagod. Ikaw ang aming kapahinahan, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming pagpapala, ikaw lahat-lahat, Lord. Salamat po. You are all I need. Katulad ng aming inawit. Jesus, you are all I need. Ikaw ang kailangan ng bawat isa. Ikaw ang kailangan ng bawat pamilya. Ikaw ang kailangan ng bawat bansa. Ang daigdig na ito, ikaw pa rin ang may control, Panginoon. You are sovereign. You are the one seated on the throne. You are in control. At ikaw ang nangako, Panginoon, ng makakit ka. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami mababayaan. Ang mga natitiwala sa iyo, hindi mabibigo, hindi mapapahiya. Ang mga tumatawag sa iyo ay maliligtas. Yan ang sabi ng iyong salita. Yan ang aming mapanghahawak, ang mga pangako. Ikaw pang nangako, iyong tinutupad. Kaya nga sa iyo lang kami, Panginoon, natitiwala sa Diyos. Tanggapin mo ang aming mga pagkuli at pagsamba. Inaalay natin pala ang ating buhay. Salamat po. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Inawit ang sabi, I believe, Jesus, you are all I need. Amen? Si Lord lang talaga ang kailangan natin at ang ating papel ay magtiwala. Tama ba mga kapatid? Yun ang ating papel, magtiwala. Kasi ginawa na lahat ni Lord, ang atin na lang gagawin ay magtiwala. Bahagi ng pagtitiwala, yung ating pagsunod. Amen. Bahagi ng pagtitiwala, yung ating pagsuko. Yan ang ating gawin. Patuloy natin isuko ang buhay natin. Patuloy natin piliin na sundin ang mga sinabi ng Panginoon. Amen? It's always a choice. Opo. At yun yung ating kalayaan. God has given us that freedom to make our own choices. Diba? People are going to heaven kasi pinili nila. People are also going to hell kasi pinili nila. Mga kapatid, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon. Amen? Inaanyayahan ka, Lord. Lumapit ka sa akin. Matthew 11:28. Lumapit ka. Ikaw na napapagod. Ikaw na nahihirapan. Sabi Lord, lumapit ka. Amen? Sabi Lord, tumawag ka sa akin. Jeremiah 33:3. Call unto me, I will answer you. Diba? Matthew 7:7. Diba? Humingi ka, ikay bibigyan. Humanap, makakasumpong kumatok, pagbubuksan. Nasa atin ang pagpili. Katulad ngayon, pinili natin na magpunta rito. Pati yung mga nanonood, pinili na manood. Alam mo, yung ating pusong humahakbang dahil natitiwala sa Diyos, yan ang kanyang pinagpapala at pinag-ihimalaan. Amen?
patuloy natin i-declare yan, di ba? Jesus, you are all I need. Tama ba yun? Tapos i-declare din natin ang greetings natin, for the Lord is my tower. Siya ang ating, di ba, pag sinabing tower, ibig sabihin, siya yung kanlungan mo. Kaya may tore, kasi hindi maaabot ng baha, ng kaaway, tama ba yun? Siya yung ating maaasahan. At habang kinaawit natin, iparamdam natin yung katotohanan yan sa bawat isa. Tama ba yun? Kung paano minahal tayo ni Lord, huwag po tayong mahiya, kahit hindi mo kakilala yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, mahal sa ni Lord. Amen? Hindi ba napakabuti ng ating Diyos? God is good! And all the time! Come on, let's go! Bagi natin ng bawat isa. Bagi mo na naman Lord. Magbagi ka naman Lord. Walang away. This is the time. It gives me the heart. Forgetting out the words of the enemy. In the people now. Coming power, and when the powers of darkness underneath my wings, for the Lord is the power, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the big paper power, in the midst of the power. The powers of darkness underneath my wings. Once again, for the Lord is the power, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the deep power, in the touch of the power, in the powers of darkness. Sabay-sabay tayo. For the Lord is my power, and He gives me the power to tear down the walls of the enemy. Give me the power, and with the powers of darkness, underneath my feet, and with the powers of darkness underneath my feet, and with the powers of darkness underneath my feet. God is good all the time. All the time. Thank you, Lord. Welcome to Araneta. Feeling nasa Araneta mo. Amen. So today is a day of celebration. Ang celebration po natin ngayon ay hindi mag-preach mo na. Akala ka, kasi nakamalandra yung mga mag-aaral muna tayo ng salita ng Diyos. Amen. Opo, amen. Mamaya ito, mapapanood nyo, kahindik-hindik at talagang kapapaladhan. Amen. Opo. So, kagaya po ng sinabi ko, today is a day of celebration. We are celebrating the resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya pansamantala po tayong titigil sa ating series on the Beatitudes. We are going to celebrate the resurrection of Jesus. Ito, tawagin natin ang ating direct para sa pointer natin. Okay ba tayo? Okay, kung saan ang signal natin. Maganda ang signal natin. Ikaw, masaya ka naman. Siyempre, kailangan talaga natin ang mga dalaga. Kumusta po ang mga dalaga? Masasaya ba? Ang mga binata, masasaya din? Ang sarap ng tama ni Miss Olga. Ano ba yan? Sa gitna, umupo parang... Dinax out ka ng mga family o nakakatawa. At syempre, yung mga may asawa din po, masaya ba tayong lahat? Syempre, yung mga kabataan din. Kailangan i-acknowledge natin. I-acknowledge natin ang bawat age group. Diba?
Kailangan na makita natin si Lord nagmamalasakit sa lahat. And today, April 20, 2025, Resurrection Sunday Worship Celebration natin. Ang tanong natin ay mahalagang tanong. Does it matter if Jesus really rose from the dead? Masasabi nga ba talaga natin may saysay, may halaga, importante ba talaga na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na magpuli? Kasi kung atin po titingnan ang nangyayari sa daigdig, parang ito po ay pwedeng magdulot sa atin ng lungkot na habang pasama ng pasama ang panahon ay maitatanong mo, ito ba ang pinag-alayan ng Panginoon ng kanyang buhay, di ba? At dahil ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay, He knows the end from the beginning, He is omniscient God, all-knowing God. Amen? Omniscient God, alam niya lahat ng bagay. Omnipotent, all-powerful, magagawa niya ang lahat ng bagay. At omnipresent, present everywhere, present all the time. Nakakamangha na ang Diyos, alam niya mangyayari ang mga nangyayari ngayon. And yet, hindi niya pinigilan ang sarili na ihandog ang kanyang buhay, namatay, at nabuhay na magmuli para sa iyo at sa akin. Kaya napakagandang maipaalala natin, itong tanong na ito ay tanong ng pagpukaw. Hinigising tayo. Pinaaalalahanan tayo. Ano nga ba ang kabuluhan ng buhay? Nagpapakapagod ka para sa saglit na ligaya. Pero mas madalas, mas malawak ang kailangan mong pagbayaran. Wala pong tunay na ligaya sa mundong ito maliban kung kasama mo si Lord. Kaya ito po ang paalala sa atin, para sa iyo, para sa akin, does it matter if Jesus really rose from the dead? Amen? Ang atin pong pinaka-main passage ay Romans chapter 6, 9 to 11. Sabi ng verse 9, for we know, alam natin, that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. What a promise. Amen? Dahil si Lord, alam natin na buhay na maguli, hindi na siya kailanman kayang talunin ng kamatayan. Ang kamatayan ay wala ng hawak sa Kanya. Isipin natin yan. I-imagine natin yan. Kailangan talaga natin kumampi kay Lord. Siya talaga. Dahil sa Kanya makakatiyak tayo na ang kamatayan ay walang magagawa laban sa atin. Amen? Sabi po ng verse 10, the death He died to sin once for all. Wow! Yung kamatayan niya, ginawa niya minsan lang at para sa lahat. But the life He lives to God. Ayan, ito yung naisipakita ni Lord sa atin. Nabubuhay ka ngayon, natatamasa mo, nararanasan mo ang ginawa ng Panginoong Jesus, regalo na pagkabuhay na maguli, ikaw ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ng verse 11, sabay-sabay tayo, in the same way, sa ganito ring paraan, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Kailangan nating ituring, tratuhin ang ating mga sarili, patay na sa kasalanan. Buhay kay Kristo. Ano pong ibig sabihin? Kung aminado ka na may mga pagkakataon na mas nasasabik ka, mas na-entertain ka, nakukuha ang atensyon, na pupukaw, na papasaya ng mga bagay ng mundong ito. Mga bagay sa mundong ito na ang idinudulot sa atin ay lungkot pagkatapos, kawalang katiyakan pagkatapos. Ito ang paalala sa atin. We need to count ourselves dead to sin.
Kailangan natin ituring ang ating mga sarili na hindi na tatangay ng mundo ng kasalanan. Sa halip ang ating hanap-hanap, kinasasabikan ay ang Panginoon, buhay kay Kristo. This is a message of hope. Kaya nga, kung nararamdaman mo na may mga pagkakataon na hindi ka nagkukunwari, umaamin ka ngayon. Sa totoo lang, Pastor! Sa totoo lang po, ayoko nang magkunwari dahil wala naman ako maitatago kay Lord. Pag may mga bagong uso, ayaw ko magpahuli. Inaamin ko yan. Kaya kailangan ko si Lord. Ito ang pagkakataon para mapaalalahanan tayo. Bumalik tayo kay Lord. Lumapit tayo sa Kanya. Si Lord, hindi tayo tinatrato ng ayon sa ating kahinaan. Alam mo si Lord, wala tayong maitatago sa Kanya, pero siya ay napakatyaga na ikaw ay hintayin. Napakatyaga na ikaw ay mahimasmasan. Pumayag tayong mahimasmasan ngayon. May sense ba ito? Halika, manalangin tayo. Yes, Lord, kami po rito sa sanctuary at maging lahat ng nanonood po online, maging yung mga kapalo ng ibang oras, ibang araw, kahit kami pag inulit namin ang message na ito, ang video na ito, Lord, paghimalaan niyo po. Paghimalaan niyo ang aming pakikinig. Paghimalaan niyo po ang aming pagsuko ng aming puso, ng aming buhay. Paghimalaan niyo po, Lord. Hayaan niyo ikaw ay lalo naming makilala. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na mas mangibabaw sa aming pagkatao mula sa Espiritu, sa kaluluwa, isipan, damdamin at mga pagpili namin at maging sa aming katawang ito. Mas mangibabaw, Lord, na bagamat nandito kami sa mundong ito, mas nangingibabaw ang kagustuhan namin, yung plano mo, yung impluensya mo, yung kalooban mo, na siyang talagang totoong nagdadala ng ligaya na walang kapantay, ligaya na walang kapalit. Hindi katulad ng lahat ng mga inaalok ng mundong ito, laging may pagbabayaran, laging may kapalit, at mas madalas, mas mabigat ang kapalit. Mas mabigat ang balik ng lungkot, ng kawalang katiyakan. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo, Lord, bukawin mo sa aming mga pagkatao. Ang katotohanan, nandito kami sa mundong ito, pero hindi kami makamundo. Tulungan mo kami, Lord. Panginoon, na ang mga pagpapalang meron ng mundong ito'y galing sa iyo. At ang nais mo, Lord, ang mga pagpapalang ito'y maggamit ng tama. Hindi kulang, hindi sobra, hindi alipin ng mga bagay sa mundong ito, kundi ang lahat ng mga pagpapalang bigay mo'y magagamit para lalo kaming mapalapit sa iyo. Salamat po, O Holy Spirit. I pray that you touch our hearts. O Lord Jesus, I pray that you cover us with your blood and cleanse us. O Father God, embrace all of us with your love. Yakapin niyo, Lord, ang bawat isa na iyong pagmamahal. Sa iyong lahat ng kapurihan, we love you, Lord. In your mighty name, Lord Jesus, we pray. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Pwede na po tayo makaupo. Yes. It's about resurrection. Sabay-sabay po tayo. The resurrection of the Lord Jesus Christ is the ultimate sign that God is for us, not against us. Opo, may mga pagkakataon na pwede kang mapaniwala na parang hindi ka mahalaga kay Lord. May mga pagkakataon na pwede kang mapaniwala na napagod na si Lord sa iyo. Pero yan po'y isang malaking kasinungalingan. Nung siya'y nabuhay na magmuli, ito po ang pinaka-importante sa mga tanda na nagpapatunay na ikaw at ako ay nais kampihan ni Lord. Hindi konsintihin sa mali, kundi kampihan na ikaw at ako ay may pag-asa. Na ikaw at ako ay nilikha hindi para alipinin ng kasalanan, hindi para paglaruan ng mundo ito. Kailangan maliwanagan tayo. Ang totoong laban natin ay spiritual. You're not a bad person. Kailangan makita mo yun, hindi ikaw ang masama. Tingnan nyo na lang. Magbigay tayo ng simpleng halimbawa. Hindi natin kailangan lumayo sa bahay. Magsimula kayo sa bahay. Nag-usap kayong mag-asawa. Pwedeng nagkasamaan kayo ng loob, pero di ba, normal yan eh. Magkakaroon ng pagkakaunawaan, mag-uusap, magpapatawaran, magtutulungan.
Pero hindi mo mamamalayan, maya-maya konti, may kung ano kang maiisip. May sasabi sa isip mo na parang ibabalik mo sa kanal loob. Pag-isipan mo. Nag-usap kayo, nagkasundo kayo, nagpatawaran kayo. Saan galing yun? So, hindi sa'yo galing yun. Kailangan natin makita. Ang totoong laban natin is spiritual. Kailangan may Diyos. Hindi ko mo nagkabati kayo. Hindi ko mo maayos na ang naging problema nyo. Bigla nyo na lang itatapon, isasantabi si Lord. Kailangan natin si Lord araw-araw, oras-oras. Relasyon ang ibig sabihin ng nangyari sa akin kay Lord. This is not a religion. Born again is not a name of a religion. It's an experience. It's about relationship. We always need Jesus. Jesus, you are all I need. Do you have problems? You need Jesus. You don't have problems, you still need Jesus. May sense? Kasi may laban na hindi natin nakikita. Ang mundong ito nilikha ng Diyos. Pero nagkataon na ang mundong ito'y bumagsak sa kasalanan. So merong puwersa sa mundong ito na hindi natin kaya sa sarili nating lakas. Nabuhay na magkuling si Lord para ipakita sa atin, kakampi natin siya. Di ba Romans 8:31 yan? Di ba alam natin, Romans 8:31, for God so loved the world. John 3:16 po yun. Ang Romans 8:31 ang sabi, if God is for us, who can be against us? Yes, the resurrection of the Lord Jesus Christ is the ultimate sign. Ito po ang nagpapatunay, pinakamahalagang patunay sa atin na tayo po ay kinakampihan ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na mapahamak. Amen? Dalawang ay ang titingnan natin. Two eyes, importance and impact. Ito po ang dalawang kategorya natin ngayong araw ng linggo ng pagkabuhay. Titingnan natin the importance of the resurrection. Pangalawa, the impact of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Unahin natin ito, importance, yung halaga. Yung halaga. Kasi yung tanong natin, di ba? Does it matter if Jesus really rose from the dead? Ikaw, sa'yo, personal. Naisip mo ba yun? Hindi natin hinuhusgahan ang mga taong pagpanahon ng Kwaresma, ng Semana Santa, sa init ng panahon, gustong magliwaliw. Di ba? Maraming mga tao, yung ganitong pagkakataon, sinasamantala nila. Magbakasyon, magliwaliw, magsama-sama ang mga pamilya. Tama po yan. Hindi masama yan, lalo't pamilya ang iyong iniisip. Pero wag nating kaligtaan na hindi lang pamilya. Diba? Pwedeng masayang ang ating pagsisikap para sa pamilya pag hindi involved si Lord. I-involve natin lagi si Lord. Amen? Maging pagkakataon para magkaroon tayo ng pagsisiyasa. Diba? Magkaroon tayo ng pagsusuri. Magkaroon ng paglayo sa mga maling impluwensya ng mundo para mas makapag-isip, makapag-dasal, makapag-ayuno. Tama ba yun? Naalala ko dati, di ba ginagawa nga natin, meron tayo talagang schedule na nagpa-fasting tayo ng sama-sama. Di ba? Hindi po ibig sabihin na hindi tayo nag-i-schedule ay hindi na tayo dapat magpaalala sa isa't isa. Kasi alam nyo, mas maganda nga kung personal eh. Di ba? Yung hindi mo kailangan ipaalam sa iba. Kasi siguro naman na nakakakita na may mga bagay kang ginagawa na kung saan ay inilalayo mo ang sarili mo sa impluwensya ng mundo. May oras, may pagkakataon. You don't need to wait for Holy Week. Di ba? We have 7 days a week. Sabi nga ni Lord, 6 days you shall work. Dapat naman talaga, ang bawat ikapitong araw ay nakafocus ka kay Lord. Amen? We have 24 hours a day, 24/7. Dapat makita natin na yung 24 hours na yun, merong oras na kung saan ay masasabi natin pagmamay-ari ni Lord. Okay ba yun? Hindi natin kailangan hintayin ang Holy Week. Kailangan makita natin the importance of the resurrection. Bago magkaroon ng resurrection, meron munang kailangang paghihirap. Amen?
hindi naging madali para kay Jesus na ikaw at ako ay iligtas. Kinailangan niyang magsakripisyo. Tatandaan natin, bago ang pagkabuhay na maguli, meron munang kailangan paghihirap. Meron munang kailangan sakripisyo. Meron munang kailangan paghahandog ng buhay. Jesus must die. Di ba? Bago magkaroon ng resurrection, meron kailangan mamatay. Ganon din sa ating bahagi. Bago natin maranasan ang lahat ng pagpapala ng pagkabuhay na maguli, kailangan umamin tayo, may mga kailangan mamatay sa ating pagkatao. Kailangan mamatay yung lumang tayo, yung lumang ikaw, na kung tutusin ay nagsakripisyo na si Jesus para sa lumang ikaw. Amen? Nauna po ako sa sarili ko kasi gusto kong pag-aralan talaga natin yan. Simulan natin dito mga kapatid, 1 Peter 1:3. Binanggit dito yung salitang born again eh. Bilang pagpapatunay na born again is not a name of a religion, it's an experience. Sabay-sabay po. Sabi ni Peter, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ang ganda ng intro, no? Di ba? Parang ang gandang paalala rin sa atin na pag lumapit ka kay Lord, pag humingi ka, pag nanalangin ka, hindi agad yung Diyos ko, kailangan ko ng himala mo. Di ba? Yung tipong, kumustahin mo muna si Lord. Di ba? Lord, kumusta ka? Di ba? Tumatawag ako sa ngayon. Luwalhati sa iyo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Tapos exclamation point. Punong-puno ng excitement. Di ba? Parang ganyan yung amen nyo. Pati nga ng excited na amen. Sabay-sabay nga. Yan o. Di ba? Parang talagang napukaw, nagising. Kahit yung tulog, napangiti. Hallelujah. Di ba? According to His great mercy, ayon sa kanyang dakilang habag, He has caused us to be born again. Grabe, no? Sa habag ng Diyos, ikaw at ako'y naranasan ang bagong kapanganakan. So it's an experience. Great mercy, He has caused us to be born again to a living hope. This is a message of hope. Buhay na pag-asa through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Yun, ibig sabihin, walang totoong pag-asa kung walang kinailangan mamatay at magsakripisyo. Nabuhay na maguli siya, kinailangan niya munang mamatay. At siya nabuhay na maguli, ikaw at ako, may pag-asa. Wow! Amen! Sige po, wag kang mahirap. Para ka natin sa Lord. Ayan. Tatlong bagay po ang titingnan natin. The resurrection of Jesus Christ changes our past, our present, our future. Yan po ang titingnan natin. Number one tayo, sabay-sabay. The resurrection of Jesus Christ changes our past. Yung nakaraan mo, lahat tayo may nakaraan. Sinong aminado dito na may mga nakaraan ka na hindi masayang nakaraan? Diba? Mga nakaraan mo na, kaya nga, kumikita yung mga pelikula ng time travel, di ba? Yung tipong kitang-kita mo yung kagustuhan ng mga writer, director, pati ng mga tao na nanonood na kung pwede lang balikan ang nakaraan. Di ba? Yung mga Back to the Future series. Di ba? Yung pati kayo, parang bigla kayong bumalik sa nakaraan na wala ang ngiti. Parang, ay, sana hindi na lang ako nag-asawa. Sana hindi ko siyang initian at hindi. Diba, no? Kaya nga, letter A, paano binabago yung nakaraan? By freeing us from the pain of regret. Sino sa inyo dito meron kayong mga pinanghihinayangan na nagdudulot sa inyo ng pait? Pangalawa, by freeing us from the prison of resentment. Para kang nakakulong sa mga sama ng loob. Totoo to, di ba? Buti na lang nabuhay na maguli si Lord. Yes! The resurrection of Jesus Christ changes our past. Tanong, is there something in your past that you wish you could delete? Alam natin yan. Kung pwede lang burahin, undo. Kung pwede lang na balikan para hindi mangyari. Di ba? Yan ang undo. Or erase. Yung word na if only. Kung
Kung maibabalik ko lang, di ba? Parang gusto mo tuloy ka, kung maibabalik ko lang. Ayan mo, sabay-sabay tayo. If only I didn't go there or do that. Sana hindi na lang ako nagpunta. Hindi ko sana siya nakilala. Hindi ko sana nararanasan ang mga pagdurusang ito. Tapos tutugtugan pa tayo ni Ryan kayap-yap ng ganyan. Kainis ka. Basta pa tayo ni Lord. Kung hindi sana ako nagpunta, kung hindi ko sana ginawa. Isa pa, sabay-sabay. If only I could get another chance. Kung pwede lang magkaroon ng bagong pagkakataon. Sabay-sabay na yung pangatlo. If I only knew then what I know now. Sana! Alam ko na noon yung alam ko ngayon. Kasi kung alam ko noon yung alam ko ngayon, hindi sana ako ganito. Sana all. If I could only turn back the clock and take back those words. Kung pwede ko lang ibalik ang orasan. Kung pwede ko lang bawilin ang nasabi ko na. Hindi niya, sabi niya, hindi ko sinasadya, Papa. Parang sinasadya mo eh. Kinakausap na tayo ni Lord. Buti na lang nabuhay na maguli si Lord. Amen? The truth is that, sabay-sabay po tayo, many times, the past disables us. Para tayong pinipilay ng nakaraan. Controls us. Parang kinokontrol. Depresses us. Nagdudulot ng matinding lungkot. Imprisons us. Parang ikinukulong. Di ba? Andito ka nga ngayon, pero habang naiisip mo yung nakaraan, parang kang walang magawa. Limits us. And at times, even defines us. Hindi po totoo na kung ano yung nangyari sa nakaraan, yun ka na. Kaya nga di ba lagi natin nasasabi, tapos na yun, hindi na ikaw yun. Yung nakakilala sa iyo 5 years ago, 10 years ago, 25 years ago. Pwede may nagawa kang hindi mo kahit ngayon ikaw. Hindi mo gusto na nangyari ang mga nangyari. Sa totoo lang, you are not that person anymore. Amen? Ang totoong laban po, spiritual talaga. Hindi ikaw ang nakaisip niya. Si Satanas yan, ang mga demonyo yan, ang mga inggit na inggit sa atin. Pilit nilang ibinabalik yung mga mali natin, mga pagkukulang, mga kahinaan, mga kasalanan, mga kapatid. The good news, yan. Yan kung bakit tayo nandito ngayon. Bakit pinag-uusapan natin ito? The resurrection of the Lord Jesus Christ changes our past. Amen? Sabay-sabay. But the good news is that the resurrection of our Lord Jesus Christ has the power to change our past. Letter A, by freeing us from the pain of regret. Kailangan nating makita ito. Many people today live in the pain of regret, trapped by past mistakes. Maaari ang inyong pamilya, sa iyong mga magulang, kinalakihan mo, na lagi na lang na yung mga pagkakamali ng nakaraan, paulit-ulit. Kailangan natin makita, kaya nabuhay na maguli si Lord. Pinagbayaran na niya, nahirapan siya, napako siya sa krus, namatay siya, pero nabuhay na maguli si Lord. The resurrection of Jesus changes our past, removes the stain. Yung dumi, yung kumbaga sa sugat, yung pilak, inalis na yan ni Lord. Huwag mo nang pakinggan. Pagbabalik yung alaala, sabihin mo, hindi ako nag-iisip niyan, ayun yan, hindi na ako yan, tapos na yan, pinatawad na ni Lord yan, removes the stain, covers the shame, forgives our sin. Amen? Palapakan natin si Lord. Tuwing maaalala mo, hindi ikaw ang nag-isip nun. Ganyan katuso at kalupit si Satanas at ang mga demonyo. Kung kailan ka masaya, kung kailan ka busog,
kung kailan ang ganda na nangyayari sa inggit ng mga demonyong ito. Ibabalik yung mga nangyari sa nakaraan. Kailangan maging aware ka na buhay na magmuli si Lord para baguhin ang aking nakaraan. Hindi na ako yan. Ayoko nang isipin niya na kay Kristo ako. Kaya lalo kang lumapit kay Lord. May sense na ba ngayon sa inyo kung bakit mahalagang involved si Lord sa buhay natin? Yes! Hindi ka nandito dahil relihiyoso ka. Hindi ka dumadalo dahil relihiyoso ka. Hindi ka nagbabasa ng Bible dahil relihiyoso ka. Hindi dahil kailangan. Aminado ka. Kailangan involved si Lord sa buhay. Binabago niya ang iyong nakaraan. Kailangan involved siya sa buhay mo. Inaalis ang mga dumi, ang mga pilat, tinatakpan ang mga kahihiyan, pinapatawad ang kasalanan. Wow. Isipin mo yan, isa puso mo yan, ipagpasalamat mo yan, maging dahilan yan para umawit ka kay Lord. Di ba? Di ba yung bigla na lang na imbis na papayagan mo yan kasi nungalingan yan sa isip mo, kantahin mo si Lord na, I believe you're my healer. Di ba? Ang ganda. Ayaw mo nang isipin yan. Binago mo na, O Lord. Kinakpan mo na ng iyong biyaya. Hinugasan ng iyong dugo. Tinakpan mo lahat ng kahihiyan ko, pinatawad lahat ng kasalanan ko, freeing us from the pain of regret. Amen? 2 Corinthians 5:21, tinan mo ang ginawa ni Lord. God put the wrong on Him who never did anything wrong. Si Jesus yun. Lahat ng mali, lahat ng nagawa natin, kanino ipinataw? Kay Jesus. Di ba? Si Jesus na walang nagawang mali, na walang nagawang kasalanan. Bakit? So we could be put right with God. Ikaw at ako ay nasa tamang relasyon sa Diyos dahil kay Kristo. Romans 4:25, He was handed over to die because of our sins. Kaya siya namatay dahil sa ating kasalanan, pinagbayaran niya, and He was raised to life to make us right with God. Kaya yung sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, totoo. Siya ang daan patungo sa Ama. Siya ang katotohanan na nagpapalaya sa ating kalagayan sa harapan ng Ama. Amen? Siya ang ating buhay. Totoo. Dahil kay Kristo, ikaw at ako'y naging tama ang relasyon sa Diyos. Palayain mo ng sarili mo sa mga kapaitan ng nakaraan na pinanghihinayangan mo. Pangalawa, by freeing us from the prison of resentment. Wala kong saysay ang maghinanakit. Kung sakaling ikaw ay nahihirapan ngayon at nagturusan dahil sa kagagawa ng iba, kinukulong ka ng sama ng loob na yan. Kailangan mong makita kaya na buhay na maguloy si Lord para palayain ka na sa mga kulungan na hindi kailangan para sa iyo at sa akin. Amen? Yes, you've probably been hurt a lot. Sometimes intentionally, sometimes unintentionally. Nasasaktan tayo dahil nalito tayo sa mundo, sinasadya, minsan hindi sinasadya. Ganon din naman tayo, nakakasakit sa iba, hindi mo sinasadya minsan sinasadya mo rin. Ang punto rito, meron tayong dapat maunawaan. Amen. Sabay-sabay tayo. You need to understand. Ito ang ating pananagutan. What you do with the hurt will determine whether you will live freely or whether you live in prison. Ikaw ang pipili. Nandito ka ngayon, hindi dahil relihiyoso ka, kundi dahil nais kang alukin ni Lord. Tama na ang panloloko ni Satanas sa buhay mo. Tama na ang pagnanakaw ni Satanas sa mga kalayaan at pagpapalang para sa iyo at sa akin. Pumayag tayong palayain tayo ni Lord sa anumang kulungan ng kasinungalingan, kulungan ng sama ng loob, kulungan ng takot, kulungan ng pangamba. Pinalaya na tayo ni Lord. Amen. Yes, the resurrection of Jesus changes our past. Amen? Colossians 3:13, forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Importante yung huling bahagi na yan. Bakit kailangan palayain tayo sa sama ng loob? Kasi tayo nga, hindi tayo pinag-iisipan ng masama ni Lord. Tayo pinatawad niya. Sino ba tayo para hindi magpatawad sa iba? Kailangan na nating
protektahan ang sarili natin. We need to practice self-care. Amen? Ingatan mo ang sarili mo. Protektahan mo ang sarili mo. Ano nga ba ang nagagawa ng sama ng loob sa tao? Sabay-sabay tayo. Resentment cannot change the past. Habang sumasama ang loob mo, hindi naman nababago ang problema. It can correct the problem. Isa pa, it doesn't change the person. Habang nagtatanim ka ng sama ng loob, yung taong kinasasamaan mo ng loob, hindi rin naman nababago ng iyong ginagawa. Isa pa, it doesn't even hurt the person. Sino ang nasasaktan? It only hurts you. Kaya kailangan si Lord. And the Lord Jesus Christ wants to rescue you from the prison of resentment. Kausap tayo ni Lord. May sense yung tanong natin, does it matter if Jesus really rose from the dead? Oo, may saysay. Mahalaga. Kailangan buti na lang na buhay na magdulit si Lord. Binabago niya ang ating nakaraan. Amen. Number 2, the resurrection of Jesus Christ changes our present. Ito na tayo. Cover na yung nakaraan. Okay na? Alam niyo na gagawin sa nakaraan? Palayain na ang sarili, huwag nang balik-balikan, huwag mo nang i-entertain, amen? Yung present, anong gagawin sa present? 3 P. Power, person, purpose. Paano binabago ang ating kasalukuyan? A, by filling us with new power. B, by making us a new person. And C, by giving us a new purpose. Binabago tayo ni Lord araw-araw. Meron tayo isang kanta, di ba? Binabago mo ako araw-araw. Totoo yan. Ikaw pa rin ang papayag. Ikaw pa rin ang magdidesisyon. Inaalok ka ni Lord. Nabuhay na maguli siya para baguhin ang ating nakaraan. Nabuhay na maguli siya para baguhin ang iyong buhay ngayon. Payag ka ba? Yan ang alok ni Lord. Amen. Tingnan mo mga sinabi ng salita ng Diyos. Una, by filling us with new power. Ang totoo, inaalok ka ni Lord. Tutulungan ka niya. May power, may bagong lakas, may bagong tulong kay Lord. Nakikinig ka ba? Tingnan mo, sabi ni Pablo, Ephesians 1:18-20, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Mahal ka ba sa buhay? Nahirap ka kakayin? Huwag kang tumigil, ipanalangin. Si Paul, yan ang prayer niya sa atin. Sabi niya, pinapanalangin ko kayo na mabuksan ang mata ng inyong puso, maliwanagan, in order that you may know the hope to which the Lord has called you. Ang pagkatawag sa atin ni Lord, sa pag-asa. Pag-asa po. Pag-asa. And His incomparably great power for us who believe. May pag-asa at merong hindi kayang ikumpara na matindi, dakilang kapangyarihan, bagong tulong mula kay Lord. Anong klaseng kapangyarihan? Sabay-sabay. The power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead. Yung kapangyarihan na bumuhay sa Panginoong Jesus mula sa mga patayon, yung power na inaalok ni Lord sa atin para tulungan tayo araw-araw. Yung kasalukuyan mo, covered ng power ni Lord. Pangalawa, by making us a new person. Ito yung pangako ng 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. It's a choice you have to make. Sa paningin ni Lord, binago na tayo. At gusto niya tayong tulungan. Kailangan lang kumbinsido tayo. Ako pa ba yung luma? O ako na yung bago? May kaaway na nag-aalok sa iyo. Balikan mo yung luma. Araw-araw yan, inaalok ka na sa tanas. Balikan mo yung luma, yung madaling mapikon, madaling mainis, yung sinungaling, yung sugarol, yung lasingko. Hindi po tayo nag-uhusga. Nagpapaalala tayo. Ito'y laban na espiritual. Araw-araw, gusto kang tuksuhin ang kaaway, na balikan yung luma. Pero ang sinasabi ni Lord, tapos na yan luma. Ito yung bago. Bagong ikaw, yung marunong magpatawad.
Yung marunong mangarap, payag na magbago. Mangarap ka. Libre yan. Tutulungan ka pa ni Lord. Hindi ka masamang tao. Pwede kang mangarap. Pag-isip mo sa umaga, Lord. Gusto ko ngayong araw na to. Wala akong aawayin. Wala akong mumurahin. Wala akong kaiinggitan. Mangarap ka. Mahabag ka sa sarili mo. Kampihan mo naman ang sarili mo. Kampihan mo. Gusto kang tuksuhin ng kaaway. Masama kang tao. Masama ka mag-isip. Masama ka. Hindi ka na magbabago. Tama na yan. The old has gone. May bagong power. May bagong lakas. Sabihin mo kayo, Lord, gusto ko yung ako ang tutulong sa napapagod kong asawa. Sa nalilito kong anak. Sa halip na awayin ko siya at sisilin at pagalitan. Gusto ko yung ako ang magiging lakas ng napapagod kong pamilya. Mangarap kayo ng tama. Nabuhay na mag-uli si Lord kasi binabago tayo. Bagong kapangyarihan, bagong pagkatao. The old has gone. Huwag ka nang maniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Wala na yan. Hindi na ikaw yan. Tapos na yan. Kung may biglang makasalubong ka na magsabi, kilala mo to, di ba ikaw yung sinungaling? Hello, I'm sorry. I don't know that person anymore. I'm not that person anymore. Amen? Hindi na ako yan. See, by giving us a new purpose. Alam nyo, maraming mga tao kaya nababago ang buhay kasi merong malinaw na direksyon. May malinaw na plano. May malinaw na layunin. Subukan mong tingnan ang iyong pamilya. Ang pamilya ay sapat na layunin para piliin mong gawin yung tama. Di ba? Tingnan mo ang anak mo kung may anak ka. Tingnan mo ang asawa mo. Tingnan mo ang pamilya mo. Tingnan mo ang sarili mo. Mangarap ka ng tama. Mag-isip ka ng maayos na layunin sa buhay. Hindi ka masama. Tama lang kasi nungalingan ng kaaway. Ang daming inaalok ang mundo ito na kasinungalingan. Maniwala kayo, laging ang katotohanan ang magtatagumpay. Laging ang katotohanan ang magpapalaya. Di ba? Ewan ko nabalitaan nyo, ang United Kingdom, kinailangan ng kanilang korte, Supreme Court nila, kailangan nilang sabihin, ang totoong babae ay ang babae nung ipinanganak. Actually, it's common sense. Hindi na kailangan pang korte ang magsabi niya. It's common sense. Pero anong sinasabi ng batas na ito? Ang sinasabi ng batas na ito, ang katotohanan, kahit ano pang gawin ng lahat ng mga sinungaling, ang katotohanan pa rin ang mananaig sa dulo. Kaya huwag mong pagurin ang sarili mo na ipaglaban ang mali. Kasi kahit ipaglaban mo na ipaglaban ang mali at kahit may influensya mo pang lahat ng tao na gawin ang mali, sa dulo, ang katotohanan ng magtatagumpay. Ngayon, kung naiinip ka na ipagtanggol ang katotohanan mo, huwag kang pumayag na tuksuhin ka ng kaaway na dahil ang nangingibabaw ngayon, mga mali. Lessons ba ito, mga kapatid? Magkaroon ka ng bagong layunin. Tingnan mo ang sarili mo. Amen? Hindi ako mapapagod magmahal. Tama ba? Parang napagod na kayo eh. Pakitapit naman yung katabi, sabihin mo, nararamdaman kita. Ayan. Tapos mo yung kanang kamay. Kanang kamay. Ipatong mo sa balikat sa bandang kanan. Sabi mo sa kanya, sa bandang kanan mo, nararamdaman kita. Pagkaas ang kaliwang kamay, sa kabilang bahagi naman sabihin mo, mas nararamdaman kita. Ayan. Inigising ko lang po yung medyo
nananaginip na. Sabi ni Paul, Ephesians 2:10, andito na po tayo, for we are God's masterpiece. Dito ingit na ingit si Satanas eh. Kasi ang daming nilikha ni Lord, pero itong sinabi niya, we are God's masterpiece. Ingit na ingit si Satan. Di ba sa Psalm chapter 4, may sinabi din, di ba? What is man that you are mindful of him? What is man that you created him above the angels? Binuhin mo. Kaya ingit na ingit si Satanas eh. Kasi ano nga ba ang tao para pag malasakitan ng Diyos, mag-isip ka? Ikaw nga pinagmamalasakitan ng Diyos, tapos ipapahambag mo ang sarili mo. Wow! Huwag mong maliitin ang sarili mo. Huwag mong ginano ang sarili mo sa salamin. Sasabihin mo, ikaw ha, magpakasama ka. O ikaw, magplano ka ng hindi maganda. O awayin mo ang ano. Huwag! Pagkausap mo ang sarili mo habang nananalamin ka, huwag na kayong magkunwari. Di ba nananalamin kayo? Hindi na ba kayo nananalamin? Manalamin ka, kapatid! Habang nananalamin ka, sabihin mo, hindi ka masamang tao. Marami kang pwedeng magawang tama. Tingnan mo, ang ganda-ganda mo. At sinungaling ka din. Wala namang ginawang hindi maganda si Lord, di ba? Pero sa tingnan mo, kung lagi kang nakangiti, mas maganda ka. Kaso lagi ka nakasimangot. Hindi na ako yan. Pag narinig ka ng kapitbahay, sabihin kaya ayaw kong umatin, magiging ganyan din. Hindi po. O sa kamay ni Lord. Ay, maganda. We are God's mother pala. Nandyan po. Sa mga nanonood sa atin, nasaan dire? Nandito. Nasaan? Ito. Sabi ni Ivan. Saan ba Ivan? Ito. Ayan. Ayan. O, sabi niya. Okay. Sa mga nanonood, ayan. Ayan o. Nakaupo lang kayo, kumakain kayo, di ba? Nakahilata kayo, tapos ayan yung Word of God. Samantalang kami rito, dito natutulog ang mga... Kailangan with the love of the Lord. Pero tingnan nyo, ikaw at ako, tayo ang pinakamahalaga sa mga nilikha ni Lord. Kaya no, He has created us anew in Christ Jesus. Binago na tayo kay Kristo. So we can do the good things He planned for us long ago. Magagawa mo ang iyong mga pangarap. Di ba? Maaabot mo yan. Kasama tayo ni Lord. Sige, palapakan natin si Lord. Woo! At tayo, meron ding pag-asa ang ating kinabukasan. The resurrection of Jesus Christ changes our future. May future tayo. Sige, sabihin mo sa katabi mo, may future ka. Sagutin mo siya, lalo ka na. Kanina ka pa. Pero magpakatotoo tayo, mga kapatid. Buti na lang na buhay na magpuli si Lord. Kasi ang totoo, walang sino man ang kayang labanan ang kamatayan. Sabay-sabay ko tayo, no one outlives death. We do the best we can. Ang ginagawa natin, yung kaya natin gawin, we do our best to make something of our lives. Sinisikap natin ang lahat. Ginagawa natin na pwede natin magawa para magkaroon ng kahulugan ng ating buhay. We try to stay healthy. Dapat may amen dyan. Yan. We try to eat right. Dapat may amen din. We try to live right. Amen din. Yan. Ang sarap pakinggan pag nag-i-amen kahit napipilitan. Isa pa nga yung hindi napipilitan. Kailangan ko munang hingin bago nyo ibigay. Pero yung totoo, kahit ano pang gawin natin sabay-sabay, in the end, we die. The heart stops. The lungs expire. Everybody dies. Kailangan may Diyos. Ang future natin na kay Lord. Amen? That is why we love the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya mo, sabi ng 1 Corinthians 15, verse 22 at saka 56, 57, sabay-sabay. Just as everyone dies. Ayan o. Walang hindi mamamatay. Bakit? Because we all belong to Adam. Lahat tayo galing sa lahi ni Adam. Buti na lang may Kristo. Everyone who belongs to Christ will be given new life. Amen. For sin is the sting that results in death. Ang kasalanan, ang kamandag, nagiging dahilan ng kamatayan. But thank God, hallelujah,
He gives us the victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Opo, opo. Through the resurrection of Jesus Christ, our future is secure. Secure tayo. Amen? Guaranteed, tiyak. Coming soon, talagang mangyayari. And it is going to blow our minds in the most wonderful and glorious ways. Kasi nga may pangako si Lord, di ba? 1 Corinthians 2:9, no eye has seen, hindi pa nakita ng mata. No ear has heard, hindi pa narinig ng tenga. No mind has imagined. Hallelujah. Isipin mo na ang pinakamagandang maiisip mo. Ang inihanda ni Lord, masigit pa dyan. Amen. What God has prepared for those who love Him. Hallelujah. Kumbinsido na ba kayo na mahalaga na nabuhay na maguli si Lord? The importance of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Pangalawa, the impact. Yung influensya nito. Yung halaga nito sa atin, nakita natin, ito yung influensya. Gusto ko pong tingnan natin yung kwento, kausap ni Jesus si Martha. John chapter 11, 25 to 27. Sabay-sabay po tayo. Jesus said to her, si Martha yan nakausap, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Tapos tinanong niya si Martha, do you believe this? Sumagot si Martha, yes, Lord, she replied. I believe you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Kasama tayo dyan para tayong si Martha. Tatlong bagay, mga kapatid, ang gusto ko makita natin. Three things. The resurrection validates the claims of the Lord Jesus Christ. Validates as in, pinatunayan niya. Diba? Yung sinabi niya, pinatunayan niya kasi nabuhay naman tuli siya. Guarantees the promises of the Lord Jesus Christ. Yung mga pangako niya, may katiyakan. Calls for a response to the Lord Jesus Christ. May bahagi tayo. Isa-isahin natin. Una, the resurrection validates the claims of the Lord Jesus Christ. Noong panahon na yun, nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang mga sinabi ni Lord. Di ba? Di ba pag mayroong mga preacher na magsasabi na, I am the Son of God. May kilala ba kayong gano'n? Yung inangkin niya, siya ang Son of God. Huwag na natin sabihin na si Kibuloy. Hindi po natin siya hinuhusgahan. Pero para patunayan niya yun, kailangan siya mamatay at muling mabuhay. Kasi yun ang ginawa ni Jesus. We're not judging Him. Mga kapatid, hindi po tayo nag-uusga ng sino man at ng anumang relihiyon, pasintabi tayo. Ang binabanggit lahat natin, kasi siya mismo nagsabi di ba? Si Jesus, ang sabi niya yan, Jesus made shocking claims when He said, sabi niya, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the good shepherd. I am the door. I am the true vine. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Di ba yan? Sinabi niya yan? John 14:6. At dito sa John 11, ano sabi niya kay Martha? I am the resurrection and the life. Matinding claim ito. Pero si Lord, yung kanyang sinabi, pinatunayan niya. Na buhay na maguli siya. Ikaw, ako, nandito tayo ngayon. Pag may nag-question, bakit mo kay Jesus ibibigay ang buhay mo? Bakit siya ang relihiyon mo? Pwede mong sabihin, hindi relihiyon ito, relasyon. Bakit? Kasi yung sinabi ni Jesus, pinatunayan niya. Sa Kanya lang may pag-asa ang katulad natin na tayo, ang buhay natin sa mundong ito, kahit gaano pa kahaba, walang kayang labanan ang kamatayan. Pero pwede nating harapin ng walang takot dahil si Jesus, maaasahan ang kanyang sinabi, I am the resurrection and the life. Amen? Sige, palapakanan natin si Lord. Hindi lang yun. Nakatitiyak tayo. The resurrection guarantees the promises of the Lord Jesus Christ. Gusto ko po kayong i-encourage. Alamin natin ang Biblia. Basahin natin ang mga pangako ni Lord. Pagtiwalaan mo ang mga pangako niya. Kasi si Lord, pinatunayan niya ang kaya niyang gawin. Na buhay na magpuli siya. Di ba sabi niya? The one who believes in me will live even though they die. Whoever lives by believing in me will never die.
Ang tanong, ano ba bang mga pangako ni Lord ang pwede mong panghawakan? Ang dami. Nung sinabi ni Lord, kinakanta natin, di ba? Kinakanta natin kanina, I believe you're my healer. 1 Peter 2:24. Sa mga lakay ng Panginoon Jesus tayo ay nagsigaling na. Siya ang ating manggagamot. Amen? He is our provider. Di ba? Philippians 4:19, sabi niya, I will supply all your needs. Di ba? Psalm 84:11, He will not withhold any good thing from those who fear Him. Hindi niya ipagkakait ang anumang mabuting bagay sa may takot sa Kanya. Jesus proved that His words could be trusted. He had promised that He would rise again, and He did it. He kept His word. Magbasa tayo ng Biblia. Magtiwala tayo sa mga pangako ni Lord. Amen? Which brings us to the last part po. The resurrection calls for a response to the Lord Jesus Christ. Sabi ni Lord kay Martha, do you believe this? Hindi lang si Martha ang kausap ni Lord. Ikaw at ako kausap ni Lord. Nagtitiwala ka ba sa akin? Si Martha tumugol, yes Lord, I believe you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Yan din ba ang sagot natin? Hindi ito relihiyon. Hindi ito ritual. Sabay-sabay. It is about starting a relationship with the one who created you. Siyang may likha sa iyo. Knows you inside and out. Walang ibang nakakakilala sa atin kundi si Lord. At higit sa lahat, and loves you more than you can imagine. Opo, nagawa niyang ialay ang buhay niya. Hindi ba sapat na pagpapatunay ng pagmamahal niya? Kahit sino pa ang maging karelasyon mo at masabi mo totoo ang nararamdaman sa iyo, hanggat hindi nila inaalay ang buhay nila para sa iyo, hindi nila kayang tapatan ang ginawa ni Lord. Amen? Kaya yung tanong, so does it matter if Jesus really rose from the dead? Amen. Isa pang tanong, is there any reason why you would not be willing to receive Jesus as your forgiver, Savior, and Lord? Meron ba bang dahilan? May kakapiran pa ba tayo para hindi natin siya payagan, ma-involve sa buhay natin? Siya ang nagpapatawad, siya ang tumutubos, siya dapat din ang maghari. Amen? Are you willing to turn from your old way of living and put your faith in the Lord Jesus Christ? Tama na ang nakakapagod na lumang buhay. Payagan natin ang bago na tiyak ng pag-asa kay Lord. Tinakasal ba tayo ni Lord? Kaya nga pinag-aralan natin the importance of the resurrection of Jesus Christ changes our past, changes our present, changes our future. The impact of the resurrection of Jesus Christ validates His claims, guarantees His promises, calls for a response to Him. Amen? Yung ating pinaka-main passage po. For we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. Kung nasa iyo si Kristo, wala kang dapat nagatakot sa kamatayan. The death He died to sin once for all. But the life He lives to God. Kaya nga, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Sa Tagalog, sabay-sabay, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Nandito tayo sa mundo ito, pero hindi tayo taga-mundo. Habang nararamdaman mo na parang ang lakas ng puwersa ng mga tukso sa mundo ito at mga pang-akit na mga bagong ginagawa ng kaaway, kailangan mo lalong i-involve si Lord sa buhay mo. Amen? Araw-araw sabihin mo, Lord, mas gusto kong ikaw ang aking hanap-hanap. Mas gusto kong yung plano mo ang aking gagawin. Mas gusto kong ang salita mo ang gagawin sa akin. Ikaw sa buhay ko at ako'y paghaharian mo. Amen? God is good! And all the time! Amen! Amen! Woo! Happy Resurrection Sunday sa ating lahat. At payagan natin araw-araw, Resurrection Day, celebration natin kay Lord. Amen? Hallelujah. Tumayo tayo lahat. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Pwede ba natin kantahin ulit yan, Daddy JJ, yung ating I believe
You're my healer. I-claim natin. Magtiwala tayo kay Lord. Taas mo mga kamay na yan. Ha? Gawin natin itong panalangin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. I believe. I believe. You're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I believe you're my healer. I believe you are all I need. And I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. And Jesus, you're all I need. Sabi ng ating mga kamay kay Lord, taas mo yung mga kamay na yan. Panginoon, pinapanalangin ko kaming lahat, nakataas sa mga kamay, kami dito sa sanctuary, lahat din ng mga nanonood at mga kapanood ng ibang oras, ibang araw, itinataas sa mga kamay, sumusuko, nagpapasalamat. Salamat, Lord, na buhay na maguli kayo, Panginoon Jesus. Binabago mo ang aming nakaraan, ang aming kasalukuyan, inihahanda ang bagong kinabukasan. Salamat, Lord. Katulad ng tinanong mo si Martha, do you believe this? Kami din, Lord. Gusto namin tumugon sa iyo. Gusto namin ma-involve ka sa buhay namin. Yes, Lord. You are our Messiah. Manunubos. You are all we need. Ikaw lang. Kailangan ng bawat isa, ng bawat pamilya. Salamat, Lord! Kami ay iyong iniligtas. Kami ay iyong pinapatawad. Kami ay iyong ipinagtatanggol. Kami ay iyong pinaghihimalaan. Sa iyong lahat ng papuri at pagsamba. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord. In Jesus' name. Amen! Hallelujah! Hindi ba napakabuti ng ating Diyos? Amen. Pwede na po tayo makaupo. Tatawagin natin ang ating Mami Lay para pagulan tayo sa prayer, Mami. Teka, Mami. Sandali lang. Ayan. Thank you, Mami. Ayan. Hallelujah, Lord God. Papuri sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Marami pong salamat. Opo. Sa napaka-blessing na araw ito, Lord, para sa aming lahat. Opo. Sa iyong mga salita na aming narinig. Sa buhay ng aming butihing pastor na patuloy pong ginagamit upang, Panginoon, ibahagi ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, Panginoon, na tanging pang namin panlaban, Lord, sa buhay na ito na meron kami sa mundo, Lord God. Maraming pong salamat, Lord. At sa patuloy namin, Lord, na pagdulog sa inyo ang aming gagawing pagkakaloob. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magbigay ng maayos sa iyong pautusan, Lord God, na aming magkakapo, ang aming mga faith promise and Yes, offering, Lord God. Lord. Buksan niyo po lagi ang aming puso at isipan na magkakaloob kami na may, Panginoon, grateful heart, Lord God. Yes. At laging nagpapasalamat. At kinikilala, Lord God, na lahat ng meron kami, Panginoon, na tinatangkilik, maliit man na blessing o malaki, Lord God, ay nagmula sa iyo. Amen. Kaya, Lord, ino-honor namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang may-ari na lahat ng bagay, Panginoon, at kami katiwala lang
Tulungan niyo po kami maging tapat at mabuting katiwala sa lahat ng pagpapala. Maging Panginoon ang pinagkakita ng bawat isa. Yes, Lord. Opo. Bigyan ng pabor ang mga negosyo, ang mga employees, O Lord God, ang mga tuloy, Panginoon, ang magpapala sa aming gawa, ang aming mga kamay. Maging ang mga mahal namin sa buhay, Lord, ay hindi namin kasama. Yes, Lord. Yes, God, na nasa ibang bansa, Lord God, kung paano, Lord, kami yung pinagpapala. Ngayon din po, pakaabutin niyo po sila. Hindi sila po, Lord God, ay matuto kami magkaloob ng buong buo para sa ibang ikaunad, Lord, o sa mga pangangailangan ng aming church, Lord God. Yes. Hindi, Panginoon, marami pong salamat. Ibinabalik na po namin ang pinagmataas at papulit ko sa samba sa aming pangalan ng Jesus. Amen, amen. So, sige po. Itatabi lang natin ito. At handa na ba kayo sa mga kahindik-hindik? Kagila-kilala. Tawagin natin ang mga bata. Kaya, sige, pwede na lumapit ang mga bata. Bigay natin. Todo na. Todo na to. Ayan. Sige. O, smile palagi ha. Smile po palagi. Ayan. Thank you, Lord. Ganda, naka-zoom out siya. Okay. Bye. Ulitin natin. Practice. Okay. Meron pa po tayo na nangitira. Gusto ko po ipakilala sa inyo yung ating bagong dance group, Girl Power. Napakaganda po ng message. Napakaganda po ng message ng ating susunod na mapapanood. Ayan. It's about the Lord Jesus Christ, the resurrection of the Lord. Amen? O, sige po, let's go! We will not be moved.
Yes! Woo! Parang hiningal yung girl power natin. So, bago natin mag-pray ang mga birthdays, for closing prayer, announcement lang po, mga kapatid. Sa Sunday po, April 27 na, di ba? Meron tayong Teens Fellowship at ang inyong topic ay A Grateful Heart. Practicing gratitude in everyday life. Amen. Ganda yun, di ba? Para sa mga kabataan na 3 o'clock yan sa Sunday na. Okay, 3 o'clock. And then, isa pa po, para sa Children's Church naman, may mga anak dito sa, may mga anak dito sa Children's Church. Sa darating pong May 21, 22, 23, Wednesday, Thursday, Friday, meron po tayong Vacation Bible School. Ang topic po nila ay Journey, Discovering God's Miracles Along the Way. Ito po ay from 1:30 to 5:30 p.m. Okay? Ayan, no? Ayan, nalilaro yan. Ngayon, kaya meron po tayong registration, mga magulang, okay? May mga anak sa Children's Church. Meron pong registration yan. Punta po kay Kinanay Nene, yung nursery 4 to 6, primary 7 to 9, 10 to 12 yung junior. Okay? Ayan na. Pwede po kayo magpa-register kasi para sa kailang manual. Yung materials na gagamitin. Maganda po ito. Maganda po ito. May pagkain ang mga bata. Okay? From 1:30 to 5:30 mag-i-enjoy ang mga bata dito. Okay? Sa May 21, 22, 23, tapos 25, yun po ay lang recognition Sunday po yun. Okay? Punta kayo kay Nanay Nene, magpa-register na para sa manual ng mga bata. Okay, yun lang. At syempre, yung mga mag-birthday. Okay, si Mama Nenya. Dito po si Mama Nenya. Ayun. Dito kayo, nandito kayo ngayon, ha? Ayan, Mama Nenya. Si Daddy Chef. Daddy Chef. Mama Nenya. Si Daddy Chef. Ate Chef. Baby Jenny, Hana. Ayan. Happy Okay. birthday! Okay. Happy birthday to the lahat ng may birthday. Sige po, tumayo po kayong lahat. Ayan, tumayo po tayo. You go with Mama Baby. Ayan.
So happy birthday kay Mama Nenya, kay Daddy Chen, at sa ating beautiful Janay Hana. How old are you, baby? 15. 15 lang, oo. So hindi ko pwede mag-boyfriend. Hey, homie, you want to say anything? Okay. Sige po. Gusto rin natin batiin yung ibang mga nagse-celebrate po ng mga loved ones, yung pong nag-aalala din ng mga kaarawan. Pwede natin extend ang kamay natin, declare natin ang blessing ni Lord. Yes, Lord, pinapanalangin natin lahat po ng mga may kaarawan, ng mga nagse-celebrate dito sa sanctuary at maging sa mga kani-kanyang mga tahanan. At ipinagpipray namin ang mga nandito sa harapan, ang Mama Nenya. Lord, patuloy mo pag-imalaan ang buong San Diego family. At maging ang mag-ama, ang aming Daddy Jeff, at ang aming Janay Hana, ang buong Orante family pagpalain nyo rin, Lord. Hayaan yung maranasan nila, Lord. Talagang happiest birthday celebration for them. At maging Panginoon, ang mga panalangin ng kanilang puso at maging ang plano ni Lord para sa buhay nila. I-declare namin, Lord, walang makakapigil, Panginoon, sa pagdating ng mga blessings mo na inihanda mo para sa kanila. Dalangin namin, patuloy nyo rin, iingatan ang kanilang kalusugan at lalo na ang kanilang relasyon sa iyo. Maging ang kanilang mga pagsisikap, lahat ng mga gawa ng mga kamay, Lord, you promise to bless the work of our hands, O God. Continue to bless them, Lord. At maging kaming lahat, Lord, dito sa sanctuary, at maging lahat ng nanonood, at maging ang mga makakapanood pa ng ibang oras, ibang araw, pagpalain yung bawat isa at lahat ng mga pamilya. I-declare namin, Lord, ang resurrection power ng Panginoong Jesus sa aming mga buhay at pamilya. Continue to bless the spiritual family of Jeremiah 23, the Lord, our righteousness family. We also, Lord, declare your blessing upon the whole body of Christ, O God. Even for our nation, the Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. God bless you po. Ingatan po tayo ng Panginoon. The Lord is good. The Lord is good.